Magandang araw sa inyo dyan, sa mga nanonood, para sa mga bata, sa mga, lalo na yung mga magkakasama, mga kasamaan po ninyo diyan. Ngayon, talagang God is good. Napakabuti po ng Diyos sa buhay natin lahat na talagang paggising mo sa umaga na meron kang taglay na lakas. Di ba? Taglay na lakas. Kaya naririto tayo muli para tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos o Christian values. Yan. At sa ating pag-aaralan, mga bata, nasa Module 18 tayo. Pero bago natin simulan ang ating gawain, tayo muna ay mananalangin. Okay. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you Lord. Thank you sa kabutihan mo sa bawat buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Araw-araw binibigay mo ang pangangailangan namin, Panginoon. Pinapakita mo po sa amin ang iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon. Kaya kami po muli ay naririto. Mag-aaral po kami ng Christian values ng iyong salita, Lord. Muli, humihiling po kami, Panginoon, gabayan mo po kami sa gawain namin, Panginoon, upang kami maintindihan namin at maunawaan namin ang aming pag-aaralan ngayong pong araw na ito. Thank you, God. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay? Yan. Module 18 tayo. Mga bata, ang pag-aaralan natin ngayon sa Module 18, yung aklat ng Kronika. At sa aklat ng Kronika, alam nyo ba, mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 36, 3 lesson ang ating tatalakayin. Yan. Ito yung una, ito yung provision o pagtugon. Pangalawa, respect, paggalang. At ang pangatlo, transformation o pagbabago. Di ba? Ayan. At sige, bago tayo simulan natin. Simulan natin sa provision o pagtugon. Pag sinabi kasing pagtugon, ito yung pagtugon sa bawat pangangailangan. Ayan. Marami kang kailangan. Marami tayong kailangan. O, di ba? Yan. Ano ba yung kailangan mo? Mga kailangan natin. O, di ba? Pagdating sa inyo, sino ba yung nagbibigay ng bawat pangangailangan mo sa araw-araw? Katulad ng halimbawa, pagkain. O, pagkain. Paggising mo pa lang sa umaga, ano na hinahanap mo? Almusal. O, di ba? Nanay, anong almusal natin? O, di ba? Meron na kagad. Nakahanda na kagad yan. Inihanda na ng nanay mo. Nakaprepare na. Kakain ka na lang. Yan. Binigay na yung pangangailangan mo. Nandyan na kagad. Ito pa. Damit. O, siyempre, tapos ka na kumain eh. Maliligo ka. O, di ba? Kukuha ka ng damit. Yan. Para pagpasok mo. O, sino nagpiprepare ng pangangailangan mo? Planchado na yung damit mo. Yung pantalon mo o yung short mo. Nandyan na. Meron ka nang isusuot. Di ba? O, pagdating naman sa papasok ka na. Baon. Ayan, ano ba yung baon mo? Ano ba yung baon mo sa araw-araw? Halimbawa, nakaprepare na yung lunch box mo. Lunch box. Meron na siyang nilalagyan niya nanay mo ng kanin. Ulam o kahit anong ulam yun. O, di ba? Ano pa? Pera. Siyempre, malayo yung school mo. Kailangan mo pa rin ng pera, mapamasahe mo. O, di ba? Binibigyan ka pa rin. Yan. Lahat ng yan, yung mga bagay na yan, ang nagbibigay ng pangangailangan mo, ang mga magulang mo, nanay at tatay mo, provision. Yan ang ibig sabihin niyan, o, di ba? O, pagpapasok ka na, nasa eskwelahan ka na. Nandun ka na sa loob ng eskwelahan. Meron ka rin kailangan pagdating sa school. O, di ba? Ano naman yung binibigay nila? Ano naman ang ipinoprovide ng school? Katulad na, halimbawa, yung inuupuan mo. Nakita ko ang gaganda ng upuan ninyo ngayon eh. O, di ba? Alam nyo ba mga bata? Yung upuan namin noon,
ano siya, yung magkadikit kami, mababa lang siya yung kahoy. Pero ngayon, ang gaganda na, nanggagaling sa iba't ibang mga nagdo-donate. O, di ba? Nakikita ko yung lamesa, ang gaganda na. Pinuprovide nila yan para sa pangangailangan ninyo. Di ba? Feeding program. O, di ba? Minsan, pag pupunta ako ng school, nakikita ko, kumakain yung mga bata, yung mga kulang sa timbang, kailangan nila ng pagkain. Ibig sabihin, pinuprovide ng school yan. Nakikita ko na, ang sasarap ng pagkain nila eh. Minsan, tinola. Alam nyo kami mga bata, nung nag-aaral ako, meron din kami feeding program. Alam mo yung inabot ko noon, nung grade 2 ko, grade 3, elementary, yung Nutriban. Nutriban, ang laki nun, busog ka na kagad. Tsaka yung soup. Yun yung inabot ko ngayon. Pero ngayon, nakikita ko, tinola, kanin. Wow! Provision. Binibigay nila yung pangangailangan mo, pangangailangan nating lahat sa school. O, di ba? Ano pa? Aklat. Siyempre, kailangan mo ng aklat pag mag-aaral kayo para meron kayong binabasa. O, di ba? Doon yun nanggagaling yung mga pinag-aaralan ninyo. Provision! Pagtugon sa mga pangangailangan mo sa school. At saan naman nanggagaling? Nanggagaling yung hangin. O, di ba? Kikita mo sa umaga. Pag magja-jogging ka sa umaga, magja-jogging ka, o pupunta ka sa Baywalk, pupunta ka o kahit saan, di ba? Nakakalanghap ka ng sariwang hangin pag mag-exercise ka. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Di ba? Nakakalanghap ka ng sariwang hangin. Libre yan! Bigay ng ating Panginoon Diyos. Kasi kailangan mo ng hangin. Pag wala kang hangin, hindi ka makakahinga. O di, binibigay ng Diyos. Pangangailangan natin. O, dagat. Yung nakikita mo na dagat. O, ano yung mga meron niya sa dagat? Diyan nanggagaling yung mga kinakain natin na mga fish, mga isda. O, di ba? Mga isda. O, ano yung mga isda ni galunggong? Bisugo o anong paman. Pag magpapaksiw yung nanay mo eh. Di ba? Nay, ano ulam natin? Paksiw. O, di ba? Binibigay yan ang Diyos. Galing sa ating Panginoon Diyos ang lahat ng yan. Pinuprovide niya. O yan, ang ibig sabihin. Yan ang ibig sabihin ng pagtugon. Ngayon ha, mga bata, balik tayo sa Bible. Basahin natin yung Solomon's wealth. Solomon received 25 tons of gold every year. And except the additional revenue he received from merchants and traders, and all his utensils were made of gold. He had also 4,000 stalls of his horses and his chariots, and have 12,000 horses. He became wiser and richer, and king from every nation came to consult him and hear God's wisdom from him. Yan mga bata, yung binasa natin. Yan yung yung mga kayamanan, mga yaman ni Haring Solomon. Tingnan natin yung mga yaman na. Ano ba yung mga yaman? Alam niyo ba mga bata, taon-taon, 25 na kilo na ginto ang dumarating kay Solomon. Yan, nakakatanggap din siya, hindi lang yun. Nakakatanggap siya ng mga buwis. Buwis mula sa mga mangangalakal, mula sa mga negosyante. Nakakatanggap siya. At alam nyo ba mga bata, ang lahat ng mga gamit niya, kagamitan niya, gawa ito mula sa ginto. At ito pa, at si Solomon, meron siyang meron siyang 4,000 na kwadra para sa kanyang mga kabayo at karwahe. At ito pa, meron siyang 12,000 na mga mangangabayo. Ang dami, di ba mga bata? 12,000! Wow!
Ganyan ang kayamanan ni Haring Solomon. At hindi lang yan, yung pumupunta sa kanya yung mga matatalino at mga mayayaman na mga hari mula sa iba't ibang bansa. At ang ginagawa nila? Kumukonsulta sila. Pinapakinggan nila ang mga karunungan na ibinigay ng Diyos kay Haring Solomon. Wow! Kita nyo, di ba? Yun yung mga kayamanan ni Solomon. Saan galing yan? Ang Diyos ang nagbibigay ng pangangailangan niya. Lagi natin tatandaan, mga bata, ano man yung bagay na meron ka, ano man yung bagay na meron sa'yo, pagkain o ano pa yan, kailangan o ano man yung kailangan mo, galing lahat yan sa Diyos. At ang Diyos ang nagbibigay ng bawat pangangailangan mo sa araw-araw. Provision, tandaan natin mga bata. Ngayon naman, pangalawang lesson tayo. Tingnan natin yung pangalawang lesson. Ito yung dinatawag na respect o paggalang. Yan. Pag sinabing paggalang o di ba paggalang? O yung, paano ba yung paggamit ng paggalang? Paano ba ginagamit ito? Ano ba? Halimbawa, yung po at opo. Paggalang yan. Di ba? Pag nakikipag-usap ka, halimbawa, nakikipag-usap ka sa nanay mo, nakikipag-usap ka sa matatanda, ang ginagamit mo ay po at opo. O di ba? Hindi yung pag nakikipag-usap ka, oo, hindi yon. Hindi maganda yon. Kailangan, ang salitang po at opo, yun yung tanda ng paggalang mo sa pakikipag-usap sa matatanda. Ano pa? Pagmamano, paggalang yan. Kaugalian na natin talaga yung nagmamano Di ba? Ako madalas talaga ako pag galing ko sa school, o kahit saan lugar ako, pagka-uwi ko ng bahay, nagmamano ako sa mga matatanda, kay lola, kay nanay. Yan, nagmamano ako. Kasi, yan ay magandang tignan. Yan ay tanda ng paggalang. Ano pa? Pagsunod sa utos. Wow! Tanda ng paggalang yan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sumusunod kagad, tumatalima, pinapakita mo lang yung tanda, yung paggalang mo sa nag-utos sa'yo katulad ng mga magulang mo. O, di ba? Ano pa? O, halimbawa, ginagamit din yan. Yan yung tinuturo sa'yo ng sa school. O, di ba? Pag nasa school ka, halimbawa, yung teacher mo, nagtuturo maghapon. Ngayon gusto niya na magtatanong ngayon siya. Magtatanong, itaas ang kamay. Paggalang yan. O, di ba? Hindi yung sasagot ka, bigla-bigla na lang. Ma'am, ako po ang sasagot. O, di ba? Gaganong ka, sasagot ka. Kabi tatawagin ka ni ma'am. Yan. Maganda yan. Dahil yan ay tanda ng paggalang. Ano pa? Pag nagbabayang magiliw, yung hindi ka nakikipaglaro, hindi ka makikipagdandalan, nakatayo ka ng matuwid. O, di ba? Nandito sa kamay mo, sa dibdib mo, yung iyong mga kamay. Tanda ng paggalang yan. Maganda yan. Lahat ng yan mga bata, alam nyo ba? Wow! Napakagandang tingnan. Pag nasa iyo ang talitang paggalang. At eto pa, alam nyo mga bata, huwag kang gagamit, huwag mong gagamitin yung ay ibig sabihin sa walang kabuluhan, yung pangalan ng ating Panginoon Diyos. Halimbawa, pag nasa simbahan ka, di ba? Simbahan ka, huwag kang makikipagkwentuhan. Huwag ka makikipagdaldalan. Focus ka. Mag-focus ka sa salita ng Diyos. O di ba? Yan, makinig ka sa nagtuturo sa iyo, sa pastor, sa pare, makikinig ka para may napipick up ka o napupulot ka na salita ng Diyos. Paggalang yan. Paggalang sa ating Panginoong Diyos yan. Tingnan mo? Yan ang ibig sabihin paggalang. Ngayon, balik tayo uli sa Bible. Tingnan natin dito yung Sennacherib threatened Jerusalem. King Sennacherib of Assyria sent a message to Hezekiah and all the people in the city, telling them that Hezekiah is just fooling them, and Sennacherib's officer mocked
and insult God by saying their God cannot rescue them. So Hezekiah prayed to the Lord, and the Lord sent an angel to destroy the Assyrian army, and there was peace throughout the land. Yan yung pangyayari nito, mga bata. Ito yung si Sennacherib, tinatakot niya yung mga buong Jerusalem. Tinatakot ni Haring Sennacherib. Alam niyo ba, mga bata, etong si Haring Sennacherib ng Assyria, nagpadala siya ng isang mensahe o balita para kay Haring Hezekiah at sa lahat ng mga tao sa city, sa nasasakupan ni Hezekiah. Ang sabi ni Sennacherib kay Hezekiah sa kanyang mensahe, niloloko lang daw sila ni Hezekiah. Bakit? Kasi hindi daw sila kayang ipagtanggol ng kanilang Diyos. Ang iinsulto sa Diyos yun, mga bata, di ba? Iniinsulto niya yung Diyos ng Israel. At dahil dito, alam nyo kung ano ang ginawa ni Haring Hezekiah. Nanalangin siya. Nagdasal siya. Humingi siya ng saklolo sa ating Panginoon Diyos. At anong ginawa ng ating Panginoon Diyos? Nagsugo ang Diyos ng anghel. Anghel yan. At nilupig yung mga sundalo ng mga Assyrian. Nilupig lahat sila. Kaya, simula nun, nagkaroon ng kapayapaan sa buong lupain. Tignan ninyo, mga bata, nangyari sa mga Assyrian, sa nasasakupan ni Sennacherib, wala silang paggalang sa Diyos. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, iniinsulto nila. Ano nangyari sa kanila? Mga bata, lagi natin tatandaan, maging magalang ka. Maging magalang ka sa magulang mo, sa teacher mo, higit sa lahat, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Pangatlong lesson tayo naman. Ayan, ito yung tinatawag transformation o pagbabago. Di ba? Kapag ang isang bata, yung bata, halimbawa, gumagawa siya dati ng hindi maganda. Pero, nung katagalan, nare-realize niya na hindi maganda yung mga gumawa ng masama. At nakikita na sa kanya yung ibig sabihin, yung maganda na yung ginagawa niya. Pagbabago. Katulad ng, halimbawa, dati, inaaway mo yung kapatid mo. Ayan, porkit matanda ka, kung konting kibot, kinukurot mo. O anong ginagawa mo? Lagi mong inaaway, lagi kang lamang sa mga laruan. O, di ba? Tapos, pagkatapos nun, habang lumalaki pa, na-realize mo na hindi pa na maganda yung ganung gawain. Tapos, simula nun, lagi mo nang inaalagaan yung kapatid mo. Hindi mo na siya inaaway. Nagmamahalan na kayo. O, di ba? Mahal mo na siya. Pagbabago yon. Nagbago ka na kasi. O, di ba? Dati, nagmumura ka. Ayan. Konting kibot. Mura. Masama yung sinasabi. Hindi maganda yan, mga bata. O, di ba? Ngayon, naisip mo, hindi pala magandang magmura. Masama pala yung laging nagmumura. O, tinigil mo na yung mga gawain na yon. Nagbago ka na, nakikita na ng nanay mo na yung lahat ng sinasabi mo, maganda na. Di ba? Lagi ka na nagsasabi, di ba? Marunong ka na magsimba. Praise the Lord. O, di ba? Amen. O, ganun na lang. Ibig sabihin, pagbabago. Nagkaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Yan ang ibig sabihin yan. Pagbabago. O pagdating naman, halimbawa, pagdating sa school, lagi kang nakikipag-away. Away na naman. O, siyempre, sa school pag yung mga bata, yung mga kaklase mo, may hilig dyan, yung tukso-tukso, na uuwi sa away. Ngayon, na-realize mo na palagi kang may black eye, palagi kang na-o-office. Hindi pala maganda yon. Ngayon, nagbago ka na. Naging palakaibigan ka.
Oh, naging mabait sa'yo ngayon yung principal mo. Bakit? Pagbabago. Nagkaroon sa pagbabago sa iyong buhay. Pangungopya. Wow, oh, di ba? Nangungopya ka? Pagdating ng quiz, yung kaliwat kanan yung tingin mo. Alam niyo yung girape? Ganun yung girape. Humahaba yung leeg. Pero naisip mo na hindi maganda yun. Hindi pala maganda yun. Nagbago ka ngayon, nag-aral ka ng mabuti. Hindi ka na nangungopya. Transformation, mga bata. Alam niyo ba, napakaganda sa isang bata yung meron siyang pagbabago sa kanyang buhay. Marami ang matutuwa sa iyo, marami ang malulugot sa iyo, teacher mo o nanay mo. O di ba? Dati hindi ka marunong magdasal. Oh, pag natutulog ka, tulog ka agad. Pag kumakain ka, kain ka agad. Hindi ka marunong magpasalamat. Pero nung lagi ka nang ibig sabihin, nung may nakilala mo ang Diyos sa buhay mo, ayan, hindi mo na nakakalimutan ng magdasal. Pag kakain ka pa lang, nagpapasalamat ka na. Nakikita ng nanay mo o nakikita ng teacher mo. Tapos nagpapaalam ka sa nanay mo nga, Nay, saan ka pupunta, anak? Magsisimba ako, Nay. Transformation. O di ba? Lahat ng yan, ginawa mo ang lahat para sa ating Panginoon Diyos, yung pagbabago. Kaya mga bata, napakaganda nung isang batang mabait. Diba? Kaya pag alam mo na na masama, alam mo na hindi maganda, ibig sabihin, huwag mong gagawin. Magbago ka na. O, diba? Ganun yan. Balik tayo ngayon sa Bible, ha? Balik tayo sa Bible. Hosea's religious reform. There were many kings of Israel who ruled badly before, for they led the people to worship other god. But during the time of King Hosea, he began to seek God and purify Judah by destroying all altars of Baal and other gods. When Hilkiah discovered God's law in the Lord's temple, the king read aloud the entire book of the covenant to all the people from Israel. The king pledged to obey all the commands with his heart and soul, and he also required everyone in Jerusalem to make similar pledge. And the people were blessed because they follow the Lord. Ito naman yung simula nang naging hari si Hosea. Nagkaroon ng pagbabago. Relihiyosong pagbabago. Kasi alam nyo ba mga bata, noong unang panahon sa Israel, nagkaroon ng iba't ibang mga hari. At itong mga hari na ito, ibig sabihin, yung kanilang paghahari ay hindi naging maganda, naging masama yung kanilang paghahari. Bakit? Dahil yung mga tao, inaakay nila na sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, sa ibang Diyos. Kaya ngayon, eto na, nung panahon na, nung naging hari na si Hosea, King Hosea, eto na, nagsimula na, sinimulan niyang linisin, inalis niya sa Juda at sa Jerusalem yung mga sambahan ng mga pagano. Yung mga pagano na iba yung sinasamba nila, iba yung Diyos nila. Yung mga altar ni Baal, nilinis niya. Nilinis nila ang Juda at ang Jerusalem. At alam niyo ba, nung matagpuan nila sa templo ang aklat ng kautusan ng ating Panginoon, binasa niya ito. Binasa niya sa buong kapulungan, sa lahat ng tao, mula sa Israel. At ang nangyari, nanumpa ang hari sa Diyos, na sabi niya, susundin niya ng buong puso at kaluluwa ang utos ng ating Panginoong Diyos. At pagkatapos nito, pinanumpa rin niya ang mga tao na mga taga Jerusalem at Benjamin na
sumunod sila sa kasunduan na ginawa ng Diyos ng kanilang mga ninuno noon. Yan mga bata, nagkaroon ng pagbabago. Naging relihiyoso sila. Tumanggap sila sa ating Panginoon Diyos. Inalis nila yung mga alam nila na masasama, yung mga pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, nilinis ang templo, pagbabago. Diba? Ganun din sa buhay natin, di ba? Yan, pagbabago. Kaya tanggalin mo na yung mga dating ginagawa mo na mali, yung mga dating ginagawa mo na masama. Pag hindi mo na ginagawa yon, mabuting bata ka na, nakikita na ng nanay mo, transformation, pagbabago yun. Nagbago ka na. At pag ikaw ay nagbago, wow, si Lord malulugod sa'yo. Yan ang dating tandaan. Ayan ang lesson natin mga bata. Sa araw na ito, 3 lesson ang ating napag-aralan. Ito yung tinatawag na aklat ng provision, pagtugon, respect o paggalang, at transformation. Ayan. Mga bata, yung mga narinig ninyo na sa ating pag-aaral, sa ating Christian values, i-share ninyo sa mga kalaro nyo. O sa mga hindi nakakapanood. Diba? Kwento nyo rin sa kanila. Sabihin nyo yung bawat lesson na napag-aralan natin tungkol sa aklat ng 2 Chronicle. Okay? Hanggang sa muli, bago tayo magtapos, tayo ay mananalangin. Panginoon, thank you Lord sa araw na ito, sa inyong gabay, sa bawat isa sa amin. Patuloy na ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa panahon na ito. At Lord, lagi mo po kaming tutulungan, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Thank you and bye-bye!